Basic. O, ito mga buddy. Rights and obligations of witness. Ano yung mga karapatan at obligasyon ng isang witness? O, Rule 132, Section 3. Rights and obligation of a witness. A witness must answer a question. So, mga obligasyon ng witness. Although his or her answer may tend to establish a claim against him or her. However, ito yung right ng mga witness. To be protected from irrelevant, improper, or insulting questions and from harsh, insulting demeanor. Kung tumayo na kayo sa witness stand, karapatan niyo yan. Mga walang kwentang tanong, mga irrelevant naman sa matters. Diba? Witness ka lang, tinanong ka, may kabit ka ba? O irrelevant yun. Nung pa-witness lang, ba't tatuhin mo kabit ko? Karapat, right mo yan. Karapatan mo din not to be detained longer than the interest of justice. Diba? Hindi pwede nga bang buhay ka dyan na andyan ka sa i-detain ka. Eh, paano pag inosente ka, di ba? Not to be examined except only as to matters pertinent to issue. Yung tinatanong sa'yo, mga konektado lang sa issue o sa krimen, hindi na kung ano-ano pa. Not to give an answer which will tend to subject him or her to a penalty for an offense unless otherwise provided by law. O ba, ito na number 4 yun yung right against self-incrimination. Kasi testimony, witness ka na eh. Karapatan mong huwag sumagot dun sa katanungan na tingin mo madadamay ka. Right against self-incrimination. Not to give an answer which will tend to degrade. Karapatan mo na huwag ka magbigay ng sagot kung sa tingin mo mabababa sa reputasyon mo yung sasagot mo. Unless it be to the very fact at issue or to a fact from which the fact in issue would be presumed. But a witness must answer to the fact of his or her previous final conviction for an offense. Yan yung mga karapatan mo, 1, 2, 3, 4, and 5. Bakit pa nyo merit sa inyo yan ulit? At least familiar kayo. Magkakamali pa kayo dyan. Sino yung witness? Is a person who gives evidence in a cause before a court. Yan yung witness. A person who gives evidence in a cause before a court. He or she is a person whose statement and declaration under oath are made on oral examination. Ano ang pinaka-obligasyon ng witness? Pakitandaan, ano yung main obligation ng witness? To appear in court and to answer examination questions truthfully. In a course of examination, the following rights of the witness must be observed. Ito na yung kanina. Right against, inulit ko lang. Right against irrelevant, improper. Right against, yan nga. Alam nyo na yan. Inulit lang. Right to give an answer which will tend to subject him for a penalty. Yan na yun. O qualification ng witness, mamali. Ano sa qualification ng witness? Ano yung qualification ng witness? Ito yung qualification nila. All person who can perceive and perceiving can make known their perception to others may be witnesses. Oh. Ibig sabihin ng perceive, mga buddy, alam mo niyo ba yung perception? Yan yung 5 senses mo, yan yung perceive. Nakakita, nakakarinig, nakakaramdam, o yan yung perceive. Nagagamit yung 5 senses. Lahat ng tao nakakita, nakakarinig, kaya niyang ipaalam yung nakita at narinig nila sa iba. Pwede kang maging witness. Qualified kang maging witness. Yan o. Can perceive and perceiving, kaya mo ipaalam sa iba yung nakita at narinig mo. Yan. As long as must not possess the disqualification imposed by law or rules. May mga disqualification ba yung witness? Hindi porket nakakita at nakarinig, kaya mo ipaalam sa iba yung nalaman mo, witness ka. May mga disqualification. Dapat hindi ka disqualified as a witness. Kasi may mga disqualified as a witness, di ba? Example niyan, ba yung natawag natin na privilege communication, bawal mag-witness yung pare laban dun sa saan yung tawag dun? Yung sa Katoliko. Ang tawag dun sa mga Katoliko dyan, yung kumpisal. Kumpisal. Diba nagkukumpisal ka sa pare? Yung pare, ba na umamin ka sa pare? Father, ako nagnakaw ng kalabaw. Yung pare, bawal siyang maging witness. Disqualified siya due to privilege communication.
O dapat, ito yung mga qualification ng witness, can perceive, nakakita, nakakarinig, at yung nakita at narinig mo kaya mong ipaalam sa iba, can make known their perception to others, dapat hindi ka qualified. Must not possess the disqualification pala. Paitandaan yung tatlo mga mali, paitandaan yung tatlo. Sir, regardless yan, sir, sa age, sir. Oo. Sa age, meron kasi tayong child witness. Mamaya, madadaan natin yung child witness ba din mamaya. Sige lang, stay put muna, stay put. Dadaanan natin. A prospective witness must show that he has the following abilities. Ano yung abilities? To observe, to remember, to relate, at to recognize the duty to tell the truth. Yan yung apat na prospective witness na ipakita nila na ability. Ano pinag-iba ng competent versus credible witness? Pag sinabing competent witness, meron kang basic qualification. Ano ba yung basic qualification na yan? Can perceive, and perceiving, can make known the perception at hindi ka dapat disqualified. Yan yung basic qualification ng witness. Ibig sabihin, pag meron kang basic qualification ng witness, competent witness ka. Pag sinabing credible witness, refers to believability. Kapani-paniwala ka ba sa witness? Magkaiba. Pag sinabing competent, qualified ka, nakakita, nakakarinig, kaya mapalam sa iba. Ang tanong, porket competent ka, credible ka na ba? Porket competent ka, kapani-paniwala ka na ba? Believability ka na ba? Yan yung ibig sabihin ng credibility. Kapani-paniwala ka ba sa witness? Malay mo, competent ka nga. Malay mo, anak mo pala yung akusado. Hindi ka ganun credible. Hindi ka believability, malamang baka magsinungaling ka. Yan lang yung point. Pag sabing competent witness, meron kang basic qualification ito. Pag sabing credible witness, kapani-paniwala ka ba? Magkaiba yung competensya at credibility. May witness defined. A person who makes a statement to a judicial tribunal on a question of fact. Yan yung definition ng witness, bali. Yan yung legal definition niya. A person na nagsagawa ng statement doon sa korte. Yan ang judicial tribunal. Ano yung function ng witness? Magbigay ng testimonial evidence. Testimony. Yan yung pinaka-function ng witness. Ano ba yung testimony? A declaration made by a witness under oath or affirmation. Kasi nalitaan niya, di ba, sa korte, bago ka magbigay ng testimonial evidence, mananumpa ka na magsabi ka ng totoo. Yan. Kasi ang tinatanong mo, role or examination of child witness. Pwede bang pwede bang mag-witness yung child? Sino ba yung child witness muna? Child witness is any person who at the time of giving the testimony is below the age of 18. Matatawag ka ng child witness pag minor, under 18. At tanong ko, di ba mag-witness yung child? Any person can be a witness. Ibig sabihin, pwede. Kahit child yan, kaya nga, any person. Kahit 5 years old yan, 6 years old yan, pwede. Any person can be a witness. Provided that a witness is legally fit and is not otherwise disqualified. Yung value, may mental incapacity or immaturity, pwede ba maging witness? Pwede ba maging witness yung mga mental incapacity or immaturity? Mental incapacity or immaturity is no longer a ground for disqualifying a person. Kasi pwede. Yung mga sila Budoy, sila Boyet, really laki-laki na mga isip bata, pwede, dati bawal, pero ngayon, hindi na siya ground for disqualification. Yan pwede na. Siyempre, i-check muna yan. I-check muna nila kung talagang qualified nga. Pero talagang credible ba? Kaya ba kasi yung competent sa credibility? Disqualification ng mga witness. Ito yung mga bawal ka na maging witness. Disqualified ka na maging witness. Legal basis.
A witness can testify only to those facts which he or she knows of his personal knowledge. Mayong witness, pwede lang siya mag-testify doon sa mga pangyayari na may personal knowledge siya. Nakita niya mismo, narinig niya mismo. Hindi pwede yung mag-witness ka, narinig mo lang din sa iba. O, ano ang tawag doon? Ano ang tawag doon pag narinig mo lang sa iba? Hearsay. Di ba hearsay? Bawal yung hearsay. Narinig mo lang sa iba. Bawal ang mag-testify. Dapat ikaw mismo. Dapat may personal knowledge. Kaya sabihin ng personal knowledge, ikaw mismo nakakita, ikaw mismo nakarinig. Pwede ka na maging witness. Bawal yung hearsay. You know, disqualification for lack of personal knowledge or perception. Ibig sabihin ng lack of personal knowledge, but hearsay. Yan. A witness can testify only to those facts which he or she knows of his personal knowledge or one that is derived from his own perception. Dapat siya nakakita, siya nakarinig. Ang tawag dito is first-hand knowledge rule. Ang tawag dyan sa rule na yan, first-hand knowledge rule. Kasi ikaw may first-hand na information. Ikaw nakakita mismo, ikaw nakarinig. Yan first-hand knowledge rule. To qualify a witness, a person must himself or herself directly observe the event and thus gain first-hand or personal knowledge. Yan ang other term ng personal knowledge, first-hand knowledge. If the person has no personal knowledge of the fact that is going to testify, disqualified ka. Wala ka namang personal knowledge of person, disqualified ka. Lack of first-hand or personal knowledge. Makinig mga pati, makinig. Ito tricky. Ano ba yung rule? As a general rule, bawal yung hearsay. Kasi narinig mo lang sa iba, wala kang personal knowledge. Pero in every general rule, there's an exception. May point in time pala na pwede na yung hearsay natanggapin. Yun yung exception. Ano? Paano? Tingnan nyo In case for murder, Aldwin was called to testify against the accused Freddy Boy who allegedly stabbed the victim Alex in the chest. Ayan yung facts. Si Aldwin, tinawagan siya para mag-testify sa korte laban kay Freddy Boy. Si Freddy Boy, siya yung suspect sa pagsaksa kay Alex. Si Aldwin yung tinawagan para mag-testify, who was at the crime scene, was able to directly observe Freddy Boy stabbing. Nakita niya talaga na sinaksak. Direct evidence yun, di ba? Kita niya. Aldwin, therefore, as first-hand knowledge, so meron siyang personal knowledge, kitang-kita niya of the murder, and is qualified to testify about it. Si Emily, whom Aldwin informed of the Alex death, arrived at the morgue to identify Alex's body. Si Emily pumasok sa eksena. Sabi ni Aldwin kay Emily, sinaksak nga ni Freddy Boy si Aldwin. Diba? Arrive at the morgue to identify Alex's body. Since si Emily did not directly see Freddy Boy killing of, hindi niya mismo nakita. Hindi niya nakita na sinaksak ni Freddy Boy si Alex. Ang alam niya lang, sinabihan siya ni Aldwin na nakita kong pagpatay. Wala siyang first-hand knowledge sa nangyari. Ngayon ang tanong, she is thus disqualified from giving the testimonies to the killing. Ang tanong, disqualified ba siya ng body? Pwede siya mag-testify? Ang tanong ko Sa general rule, she is disqualified. Sa general rule, disqualified siya. Pero Pwede ba siyang mag-witness? Pwede ba siyang mag-witness? Pwede niya bang sabihin na, si ano nga pumatay, si Freddy Boy nga pumatay kasi sinabi sa akin na Aldwin. Pwede niya bang mag-testify against the killing? Pwede ba? Yeah, sagot. zero. Sa exception, sir, pwede. Di ba? Sa general rule, di ba bawal? Pero ano yung exception?
Bawal talaga, buddy, bawal. Manig, bawal talaga. Bawal si Emily mag-testify kasi wala siyang personal knowledge or personal knowledge. Pero pwede siyang mag-testify sa korte. Makinig na mabuti ha, makinig. Pwede ba siyang mag-testify sa killing? Hindi. Kasi wala siyang personal knowledge. Killing yun eh, wala naman siya doon. Pero tanong, pwede ba siya mag-testify sa korte? Ang tanong lang, pwede ba siya mag-testify sa korte? Pwede. Kung ang tanong, pwede siya mag-testify. Pero pwede ba siya mag-testify against sa killing? Bawal. Pero pwede ba siya mag-testify sa korte? Pwede. Kung ang sasabihin niya lang sa korte, manig, kung ang sasabihin niya lang sa korte, sinabi sa akin ni Aldwin. Sinabi sa akin ni Aldwin, sa morgue, nung nasa morgue na kami, sinabi sa akin ni Aldwin na pinatay ni Freddy Boy si Alex. Kung yun lang ang sasabihin niya sa korte, gusto nilang patunayan na may sinabi sa kanya si Aldwin, pwede siya mag-testify. Ang tawag doon, independently relevant statement. Pwedeng tanggapin yun. Kung gusto niya lang i-testify, gusto niya lang patunayan, may sinabi sa akin si Aldwin na pinatay. Pero, totoo man yun o hindi, wala nang pakalam. Basta may sinabi si Aldwin, yun ang gusto kong patunayan. May sinabi si Aldwin sa akin, may sinabi si Aldwin sa akin na pinatay ni Freddy Boy pinatay ni Freddy Boy si Alex. Wala akong pake kung totoo nyo hindi. Basta gusto ko lang patunayan, may sinabi sa akin si Aldwin. Kaya pwede siya mag-testify kung gusto niyo lang patunayan na may sinabi sa kanya. Ang tawag doon, independent relevant. Pwedeng tanggapin yung hearsay. Kahit hearsay yung tatanggapin nyo kasi ang tawag doon, independently relevant statement. Ang tanong, can Emily testify that Aldwin informed her about Alex's death? The answer is, can Emily testify na sinabi sa kanya ni Aldwin na pinatay si Alex? Pwede. Ang tawag doon, independently relevant statement. Pero pwede ba siya mag-testify na pinatay ni Freddy Boy si Alex? Hindi. Hearsay. Pero kung ang gusto niyo lang patunayan, oo, sinabihan ako, pwede, kahit hearsay. Ang tawag doon, independently relevant statement. Nakuha niyo ba yung point? Nakuha niyo ang konsepto? Ha? Ulitin ko? Yes, sir. Yes, Paano sir. ba? Bukas, sir. Sir, bukas. Ulitin ko sa mga hindi na-gets. Si Emily, pwede ba siya mag-testify na pinatay ni Freddy Boy si Alex? Hindi. Pero si Emily, pwede ba siya mag-testify na may sinabi sa kanya sa Alex? Pwede, kasi narinig niya yung sinabi ni Alex. Yun ang papatunayan niya. Ang tawag doon sa testimony ni Emily, independently relevant statement. Yung independently relevant statement, at ano yan, exception yan sa personal knowledge rule. Kasi ang sabi sa personal knowledge rule, dapat yung may personal knowledge lang. Yung independently relevant, ano yan siya, exception sa general rule. Basic, yan lang pala yung independently relevant, no? Ito, meron pa tawag na disqualification by reason of marriage, mga balik. Disqualification by reason of marriage. Yan. Manik, during their marriage, the husband or wife cannot testify against other without the consent of the affected spouse, except in a civil case by ones against the other. Or in a criminal case, for a crime committed by ones against the other or the latter's direct descendants. Or makinig. Kasal kayo ng asawa mo, ikaw nakapatay ka. Ikaw, Pedro, nakapatay ka. Nung umuwi ka, sinabi mo, oy, napatay ko si Alex. Sinabi mo sa asawa mo. Yung asawa mo, bawal siya maging witness laban sa'yo. Maliban na lang kung pumayag ka. Kung pumayag ka, di pwede. Pero kung hindi ka pumayag na maging witness siya, yung sasabihin ng asawa mo, yung sasabihin ng asawa mo, bawal tanggapin as evidence yun. Bawal siya. Disqualified siya by reason of marriage. Kasal kayo. Iningatan yung confidentiality ng marriage mo. Pero yung exception dyan, pag kayo na dalawa ang nagkasuhan, na binugbog mo yung asawa mo, pwede na siya mag-testify. Ayan against the other na eh. O di kaya, binugbog mo yung, pinatay mo yung descendants or ascendants. Pinatay mo yung anak nyo. O anak din yun ng asawa, pwede na siya mag-testify. Pinatay mo yung tatay ng asawa mo, pinatay mo yung kapatid ng, diba? Pinatay mo yung tatay ng asawa mo, pinatay mo yung anak nyo, pwede mag-testify ng asawa mo. Pero pag ibang tao, nagnakaw ako, nakapatay ako, bawal mag-testify yung asawa mo. Ang tawag doon, disqualification by reason of marriage. Kuha, tanong. Klaro ba? Sir, tanong, sir. Tanong. Sir, halimbawa, live-in partner kayo.
Tapos yung lalaki bumili ng lupa. Tapos gusto nang makipag-break ng babae, sir. Tapos may share ba sa lupa na binili ng lalaki, sir? Kung kalibiin lang, ano na kasi yung tinatanong mo ba, di civil case na yan, hindi na yung criminal case eh. Civil lawyer. Sige, ganito yan. Ang pagkakalam ko lang live-in, hindi naman kayo kasal. Wala siyang share doon. Maliban ako nagambagan ngayon dalawa. Kung nagambagan kayo sa lupa, may share siya. Pero kung pera mo yun lahat, wala. Pero kung kasal kayo, may tatagtagin na conjugal property. Once nakasal kayo, lahat ng pagmamayari na din ang asawa mo. Pag kasal kayo, isasabi mo live-in, wala namang kuha. At tanong about sa disqualification based on marriage, klaro na klaro? Klaro na? Sir. Ano na tayo ha? Proceed na tayo. Proceed. Yan na yun. Yun na nga yan. Disqualification. Maulit lang. Ang daming... Yun na yan. Disqualification based on marriage. Ang dami. Yan o. Wife cannot testify against husband. Napalitan, tagong yaman ang manunig Comelec Chairman Andres Bautista, ibinunyag ng misis niya. Yung misis niya na nagbunyag, disqualified kasi kasal sila. Very soon of marriage. If the marriage still subsists. Yan na yung exception. O exception. Civil case, one spouse against the other. Ano na-discuss ko na kanina. Ito kasi dito sa facts mga buddy, o si Vida and si Romeo, kasal nga. Pero ang binagbog dito ni Romeo, si Selmo, anak nila. O si Vida, pwede na siya mag-testify kasi sabihin mo asawa niya, anak niya eh. Di ba ang sabi, anak niya, or tatay niya, or nanay ng asawa niya, pwede na siya mag-testify. Ang ginawa kasi dito, nag-object yung counsel na Romeo. Oy, ano yan ah? Marital disqualification niya, or disqualification by marriage yan ah. Valid ba yung objection ng counsel? Mali. The objection is not valid kasi ang binagbog, anak na nila, pwede na mag-testify yung asawa. Sir, paano naman sir pag yung tatay niya inirate niya yung anak niya tapos yung nakatestify ay yung asawa? Pwede pa rin. Pwede pa rin mag-testify yung asawa kasi crimes against the, crimes against the, crimes against the descendant, anak niya na. Kaya nga ang exception nito, as a general rule, bawal mag-testify yung asawa mo babae. Pero pwede na siya mag-testify kung silang dalawa nagkasuhan, binugbog mo yung asawa mo, pwede siya mag-testify. O di kaya, yung binugbog mo, tatay or nanay, or anak nyo, pwede na, yun yung exception. Pwede na. O ni-rape yung anak niya, pwede. Against the descendants ng babae. Anak niya, descendant eh. Yung direct descendants niya, anak niya. Ito. Makinig. Ito yung facts. Bago ikasal. Bago ikasal si W, tsaka si wife, tsaka si husband. Si wife nakita niya na pinatay ni ex. Na pinatay si ex ng asawa niya. But she never reported as she witnessed to authorities. Nagliligawan pa lang si W sa si H. Nagliligawan pa lang. Nakita ng asawa niyang babae. Nakita ng asawa niyang babae na pinatay ni H yung isa si X. Ngayon, hindi siya nag-report sa police. After the murder, H and W married. Kinasal sila. Ibig sabihin nalaman niya bago ikasal pa lang. Barely 6 months, nagiwalay sila. Baka kasi binubugbog niya yung asawa ng babae.
Ngayon ang tanong, yung asawa niyang babae daw ba pwede mag-testify laban sa asawa niyang lalaki doon sa pagkamatay ni ex? Kasi nalaman niya yan before marriage, pwede ba? Hindi sir, hindi. Hindi, sir. Ang sagot din ba di ang sagot? Ito. It's Suppose 1 year after the manik. Suppose 1 year after the marriage is annulled. O nagka-annulled na. May dalawa yung tanong. Yung A tsaka B, tinan nyo ha. A tsaka B. May W testify against H. Ang sagot yan mga buddy. Kasal sila ngayon ha. Kasal. Ganito yan, ganito yung facts. Ulitin ko para, at ako naguguluhan. Ganito yung facts. Si wife, si W, tsaka si husband, na-witness ni wife, na-witness ni W, na pinatay ng husband niya, dati nung hindi pa sila kasal, si ex. Ngayon, nagiwalay sila, pero hindi pa sila anal. Ibig sabihin, ganito yan. Si wife, disqualified pa rin siya. Kasi yung marriage nila, subsisting pa. Diba? Habang yung marriage nila is existing, para subsisting pa, kahit before niya pa nalaman, hindi pa sila kasal, bawal pa rin siya. Disqualified by reason of marriage pa rin. Kasi yung marriage nila is subsisting. Yan yung sagot. May W, testify against H. Bawal kasi kahit nalaman niya dati pa, hindi pa sila kasal, pero ang kasal nila ngayon, subsisting, bawal. Ang binago yung tanong yung Bravo, tinan nyo, suppose 1 year after, na-annul na sila, wala nang kasal. Pwede na daw ba mag-testify si wife? Annul na. Pwede na. W can now testify against H because marital disqualification rule can be invoked only during marriage. Dito, hindi na sila kasal, annul na. Pwede na. Antayin mo mag-annul ka bago ka mag-testify. Nakuha yung point. Dito sa disqualification by reason of marriage, kahit nalaman niya pa bago kasal, basta as long as subsisting yung kasal mo, basta subsisting yung kasal mo, bawal mag-testify yung mag-asawa laban sa isa. Pero pag anal na, pwede na. Nakan yung point ng disqualification by reason of marriage. Kuha niyo ba? Meron. Yes, sir. Tandaan niyo yung tanong, bali yung number 2 na facts, tandaan niyo, baka ang itanong sa inyo yung Bravo, paano pag anal na? Pwede na. Paano pag subsisting pa? Hindi pwede. Ano lang yung simple. Alam nyo na ha. Meron na tayo, alam nyo na. Doon sa personal rule, diba disqualified yung hearsay? Dito sa disqualification by reason of disqualification by reason of marriage, so meron pangalawa yun. Ito yung pangatlo, disqualification by reason of privilege communication. Yan yung pangatlong disqualification ng witness. Due to privilege communication, marami yung privilege communication. So yun o. Sabi sinabing privilege communication mga buddy, privilege nga eh. Communication na dapat kayo dalawa lang nakakalam. Hindi alam ng iba, privilege nga eh. Ito, certain communications made in confidence. Enjoy privilege communication. Bawal mong pilitin yung maging witness yung isa. Meron tayong tinatawag na privilege communication of husband and wife. Tandaan nyo, magkaiba yung privilege communication between husband and wife sa disqualification by reason of marriage. Kaya tandaan mga buddy. Baka malito kayo sa dalawa ha. Magkaiba yung disqualification by reason of marriage dito sa privilege communication of husband and wife. Magkaiba. Kasi doon, doon sa disqualification by reason of marriage, applicable lang yun during marriage. Pag anal na kayo, pwede na. Dito sa communication between husband and wife, ganito yan. Pwede siya even after marriage is over. Bawal kang mag-testify kahit anal na kayo, over na yung marriage nyo. So for example, yung asawa mo, nakapatay yung asawa mo. Sabi sa'yo ng asawa mo, uy,
Secret lang natin to, hindi natin pa naipalam sa iba. Privilege communication natin to, napatay ko si Pedro. O, di ba? Gusto ng lalaki maging secret lang sa kanilang dalawa. Privilege communication, dapat sila dalawa nakakalam. Yung asawa, kahit after na anal na sila, bawal siyang mag-testify. Ano ang panlaban? Privilege communication between husband and wife. Doon kanina kasi sa disqualification by reason of marriage, hindi naman ito, hindi lang sa na maging secret lang. Sinabi na, uy, nakapatay ako. Yun lang. Dito sa privilege communication between husband and wife, may privilege communication. Ano, gusto na sa secret lang nila. Kaya dito, even after the marriage is over, bawal pa rin yung wife na mag-testify. Nakaw yung pinagkaiba? Yung sa privilege communication, disqualification by reason of marriage, applicable lang sa during marriage. Pero dito sa privilege communication between husband and wife, kahit tapos na yung marriage, bawal pa rin siya mag-testify kahit tapos na. Doon sa disqualification by reason of marriage, hanggang bawal lang siya during marriage. Kuha nyo ang point. Kuha nyo ba ang point ng dalawa? Yan ba sir yung marital privilege? Other term niya? Oo, other term niya. Spousal immunity or marital privilege. Other term niya. Kuha mama di kuha. Nagats niyo ba? Sir, Nice, nice. Very good, very good. Alam niyo na, pinakaiba, basic. Meron din tayong privilege communication between attorney and client. Di ba? Pag yung kliyente, lahat ng inamin niya sa attorney niya, bawal mag-testify yung attorney niya. Para ang mangyari niyan kasi, para sabihin ng lahat ng kliyente. Sabihin ng lahat ng kliyente ang gusto niya sabihin sa attorney. Nang walang buwabagabag sa kanya kasi attorney niya yan eh. Yung attorney, meron silang privilege communication. Bawal sabihin ng attorney, bawal mag-testify yung attorney. Ito yung exception na pwede na mag-testify yung attorney. Ha? Sa general rule, bawal mag-testify yung attorney, pero ito yung exception na pwede na siya mag-testify. Future crime or fraud, paano pag sinabi sa kanya, bukas magnanakaw kami sa bangko. Future, pwede na mag-testify yung attorney. Kasi future crime eh. Or claimants through deceased client. O, about sa mga claim na mga patay na kliyente, pwede na siya namatay yung kliyente niya. Sabi ng kliyente niya, pinamana ko yan sa anak ko. Talaga, breach of duty. Hindi nagbayad. Gusto mag-witness na ito. Hindi yan nagbayad, hindi ako binayaran. Yan. Lawyer as an attesting witness or joint clients. Yan yung mga exception sa privilege sa exception sa communication between attorney and client. Yan, 5 na yan. Kaya nyo na lang familiarize. Yan ang haba niyan, pag diniscuss ko pa. Yan na yung point. Ito naman mga buddy, communication between priest and penitent. Ito na yung pare. Bawal magtistigo yung pare. Bawal magtistigo yung pare. Doon sa bawal magtistigo yung pare. Doon sa kinumpisal sa kanya. Between priest, privilege communication between priest and penitent. Ano ba? Example, ganito yan. Ganito yung facts sa mga naging mga bote. Yung pare, umuwi ng bahay. Nung papunta siya sa simbahan, nakita ng pare na pinatay ni Pedro si Jose. Pwede ba mag-testify yung pare? pwede sir. Bakit? Pare ah. Nagkumpisal sir. Hindi kinumpisal. Hindi naman Hindi siya naman nagkumpisal sir eh. Nakita niya. Very good, very good. Very good. Hindi dahil sa kumpisal. Ha? Kung kinumpisal sa kanya, bawal. Pero nakita niya eh. Hindi naman kinumpisal. No? Pwede na siya mag-witness. Alam yun. Hindi lahat ng pare, bawal. Depende rin sa sitwasyon. Depende nyo rin. Kung kinumpisal ba sa kanya. Other term yan eh. Yung mga other term, sino ka na nahirapan daw sa other term, huwag kayo mag-focus dyan. Binanggit ko lang yung other term para at least alam nyo lang, familiarize. Pero wala namang other term nung ganyan sa board exam. Bira lang yung other term. No-brainer na tanong niya.
Pwede magtanong, sir. Banat. Sir, kahit dyan sa priest and penitent, sir, kunyari, asawa nung, kamag-anak, sir, nung pare yung ginawa ng crime, sir, ganun. Kamag-anak ng parang ginawa ng krimen. Ang tanong ng umpisal ba sa kanya? Yes, sir, kunyari, yung gumawa ng crime is yung kumpisal, sir, sa kanya. Bad trip. Bawal. No, umpisal eh. Inamin mo sa pare, sinosa ka. May asawa yung pare, parang mahirap din ah. Ano ba sinong pinatay? Asawa niya? Inamin niya sa pare na pinatay niya yung asawa niya? Yes, sir, ganun, sir. Bawal na mag-testify yung pare kasi inaumpisal. Bawal. Privilege communication ang tawag doon. Akala ko pinatay niya yung asawa ng pare, no? Nagkasawa ba yung pare? Yung iba, no? Ito ang panglima, communication to public officer affecting public interest. Meron kasi minsan mga yan example, Adrian Verde served as Assistant Secretary for the Department of National Defense. As Assistant Secretary, he received communication regarding foreign military activity within the Philippine territorial waters. O bawal siya mag-testify doon kasi siya public officer affecting public interest. About sa mga narinig niya sa secretary siya ng Department of National Defense, bawal niya isiwalat yun. Yan. Dati mga buddy, doon ako sa nakapansin nyo ang dami, di ba ang dami? Ang dami. Dati binabasa ko pa yan, ganyan kadami nung nag-discuss. Hindi ko pa kasi master. Hindi ko pa yung gano'n ka-master dati. Nung paulit-ulit ko na naka-lecture, nasa-shortcut ko na. Tapos kayo nakikinapang na dati. Hindi ko kawawa yung mauna ko reviewing kasi hindi pa ako ganun ka-master. Tapos ngayon, huwag nyo nang basahin yan. Pakinggan nyo na lang yung replay. Nasa-shortcut nyo yung paliwanag. Hindi nyo na kailangan magbasa ng pagkadami-dami. Sir, tanong sir. Tanong. Pwede pa ulit yung pare na pwede mag-testify sir? Anong senaryo yun sir? Ito yun pag nangumpisal sa kanya, yung tao, bawal siya mag-testify doon sa kinumpisal sa kanya. Pero pag hindi naman dahil sa kumpisal, pwede mag-testify yung paano ba? Pagpunta niya ng simbahan, nakita niya na pinatay ni Pedro si Juan, pwede na siya mag-witness. Nakita niya na yung dalawang matay, hindi naman kumpisal eh. Pwede siya mag-testify doon sa mga bagay na walang kinalaman sa pangumpisal. Yan lang yung point. Kuha ba rin? Kuha sir. Very good. Meron na tawag na parental and filial privilege. Okay, anong rule yan? The rule incorporates Article 215 of the Family Code, which states that descendants shall be compelled in a criminal case to testify against his parent and grandparents, except when such testimony is indispensable in a crime against descendants or by one parent against the other. It is not strictly a rule on disqualification because a descendant is not incompetent or disqualified to testify against an ascendant. This rule, the rule refers to a privilege not to testify, which can be invoked or waived like other privilege. Ito yun. No. Mali. No descendant shall be compelled in a criminal case to testify against his parent. Bawal mong pilitin yung bata. Bawal niyang pilitin na mag-testify siya laban doon sa parent. Yung parental and filial privilege. Bawal mo siyang pilitin. Kasi sa mga privilege niya yan. Diba sa role, pag ibang tao, pwede silang pilitin eh. Pwede sila kasuhan ng obstruction of justice pag hindi sila na-witness, nakita. Pero pag anak, yan ang descendants, bawal. Bawal siya i-compel. Kung papayag siya, pwede. Kung gusto niya mag-testify laban sa tatay niya, pwede. Pero bawal lang siya pilitin. Yan yung point ng parental and filial privilege. Hindi siya disqualification kasi pwede siyang i-waive eh. Pwede siyang mag-testify, pwede ring hindi.
Ayaw mo siyang pilitin. Privilege niya yung privilege. Parental and filial privilege. Ba? Meron tayo tawag na trade secret privilege. Bago to, bago. This is newly incorporated privilege under 2019 Rules on Evidence. Supreme Court decisions have recognized that trade secrets and banking transactions are among the recognized restrictions to the right of the people to information as embodied in the Constitution. Ito nga yun, di ba? Sa bangko, bawal mong pilitin yung bangko na alamin yung pera ng isang tao. Magkano na yung pera dito ni Digong? Magkano na pera? Bawal. Trade secret privilege yan. Ha? Bawal pilitin ako. Magkano na talaga yung pera nito? Baka corrupt yan akin na bangko yung niya, lahat ng pera niya dyan. Patingin lang ako. Bawal. Trade secret privilege yun. Tawag yan. Para sa mga ano sir, O pwede. Marig, aside from national security matters and intelligence information, trade or industrial secrets pursuant to intellectual property code and other related laws as well as banking transaction are also exempted from compulsory disclosure, particularly as to trade secrets. Ano ba yung trade secret? Ito. For instance, Dayan Lailo is a general manager of a family-owned restaurant. Ano siya, general manager si Dayan sa restaurant? Famous sa kari-kari dish. Si Dayan, hindi siya pwedeng mag-testify sa company's trade secret. Kano ba yung mga recipe doon? Ano ba yung secret recipe? Bawal, trade secret, privilege yan. Isa pa yan sa mga trade secret. Ano ba yung trade secret? Defined as a plan or process, tool, mechanism, or compound known only to its owner and those of his employee to whom it is necessary to confide. Yung trade secret. Ba ito yung information na meron ka para makagin ka ng advantage sa competitor mo. Yung trade secret. Sa industrial nyo, di ba? Ang medyo merap lang yan, ba din sa board exam, Leia daw, kahit sa panahon namin, nahirapan din ako sa Leia. Average ko sa Leia is 87. Isa sa pinaka medyo mababa ko nun. Ang ginamit ko lang nun, AKI method. Halos lahat ang na-review ko, parang wala. AKI method lang, analyze, keyword, tsaka eliminate. Tsaka banatan yung set A tsaka set B ko sa Leia. Para lumawak yung analyzation kasi binabago-bago na examiner. Kailangan nyo yung konsepto ng binabasa nyo. Huwag kayo mag-memorize. Banatan yung set B ng ano na yung Leia ngayon 20%. CLJ, ito ngayon 20% CLJ, criminology. Tsaka CDI pala. CDI, criminology, tsaka CLJ 20% sa first exam. Yung Leia, tsaka forensic 15%, yung core ad 10%. Ito 20% tong CLJ. Ayan, ito yung malaking hatak sa inyo. Kasi may isa akong review, may 69 lang yung ano niya. 69 lang yung Leia niya, pero yung CLJ niya 84 na hatak. Pwede siyang matak. Disqualification, wala na yun, pinulahan mo ko na. Dati kasi mga mali, meron disqualification by reason of mental incapacity or maturity. Dati, meron, wala na yan ngayon. Pwede na sila mag-testify. Yung mga sila budoy, mga immature, mga isip bata. Yan, merong mga dati bawal ngayon, pwede na. Pwede ba mag-testify yung mga mali? Pwede ba mag-testify yung Pwede ba mag-testify yung bulag? Pwede na. O, diba? Yes, sir. ang dungog. O, pwede ba mag-testify yung bulag? Pwede, nakakarinig pa rin eh. Yung narinig yung pwede nakakaalam. Yung bulag. Yung bulag, yung bingi. Pwede ba mag-testify yung bingi? Pwede, sir. Basta nakita niya. Pwede pa rin. Nakakaramdam ha. Nakakaramdam. Diba?
Yung Pepe, Pepe ang puta. Pipe. Yun di ba, yung mute, pwede ba mag-justify? Pepe. Kung body language, di ba? Sign language, pwede. Yan. Grabe na yan, sir. Sign language, no? Pwede. Deep and mutes are competent witness. Pwede, pwede. Naulit lang mga baday, naulit lang. Disqualification by results, alam nyo na. Alam nyo na yan. Bawal yan during existing yung marriage. Pero yung sa privilege communication by husband and wife, pwede. Hindi pwede. Kahit tapos na yung kasal. Naulit lang, no? Marital rule, basic. Husband and wife, attorney. Yun na yan. Manalimutan pala ako ba dito? Physician or psychotherapist. Yan, privilege communication. Yung doktor, tsaka yung psychotherapist, yan, privilege communication, bawal na sila mag-testify sa mga nalaman nila sa kliyente nila. Hindi ko yung na-discuss kanina, yan. A physician or psychotherapist. Yan, idagdag niyo yan. Hindi ko na-discuss kanina. Naulit lang. Privilege communication. Kaya palang haba ng slides, paulit-ulit lang. Alam niyo na yan. Lagay ba ng marriage, tsaka ito, other term ng disqualification, privilege communication, trust and wife, marital privilege, other term niya. Alam niyo na yung pinag-iba. Lawyer and client. Parental and filial privilege, alam niyo na yan. Trade secret. Ayun, Anik. Punta naman tayo dito. Admission of a party. Visit. Yan. Ano ba yung admission of a party? The act, declaration, or omission of a party as to relevant fact may be given in evidence against him. Pag umamin ka, the act, declaration, or omission of a party to relevant facts may be given against him. Pwede yung magamit laban sa pag umamin siya. Admission of a party. Manik, the following are rights of the witness. Lahat yung karapatan ng witness except Sir, basa. Charlie, sir. Charlie. Sir. Oh. Hindi, sir. Yung alpha, tama. Notability longer, tama. Yung delta, tama. Not to be examined except only as to matters pertinent to issue. Pwede ba siyang i-examine sa mga impertinent? Bawal. Impertinent, bawal siyang i-examine sa mga walang kinalaman sa issue. Bawal. Yan yung exception. Impertinent yan eh. Dapat, not to be examined, hindi to be examined. Dapat not to be. Kasi impertinent yan eh. O yan o, rights and obligation of a witness. O yan sila, 1 to 5. Yun na yung kanina. At least pa ano nyo. Mga buddies sa CLJ, natin, ang para mabilis yung pag-aaral nyo, yung Q&A, skip nyo na yung mga lecture proper. Aralin nyo na lang yung mga Q&A. Kasi naugot ko rin sa lecture proper yan. Yung para mabilis. Pag hindi nyo na-gets yung Q&A, replay nyo lang. Ayun ang aralin nyo. Huwag lang kayo magbasa. Ang basahin nyo lang Q&A kasi may Q&A naman dito eh. Banatan na yung Q&A master nyo. Ano yung technique para mabilis yung review.
Lahat yan qualification of witness. O, di ba kanina, qualification of witness except. Sir, Mr. Charlie. Charlie. Very good. Can perceive and perceiving, can make known the perception, must not possess disqualification. Ang sabi kasi dito, must possess, hindi pwede must possess, dapat must not possess disqualification. Basic. Analyze. Believability. Ano tawag dyan? Believability of a witness. sir, Ha? Credibility, sir. Credibility of a witness. Ability. Ano naman ang tawag doon sa, ano siya, qualified siya sa witness? Qualified siya, anong tawag doon? competency. Competency. Ano ang tawag dito? A declaration made by a witness under oath or affirmation. Ano ang tawag dyan? Declaration of witness. Ha? Bravo. Bravo, sir. Bravo, sir. Testimony. Charlie. To the above, sir. Manig. All of the above, ha? Hindi porket below 18, yun lang yung chart. Kahit yung over 18, kahit yung over 18, as long as nakita ng 14 na ano siya, cannot able to fully take care of himself. Yung mga isip bata, adult na sila pero mga isip bata, yun, consider pa na sa child yun, sa mata ng batas. All of the above. Kahit tandaan na, baka ang sagutan nyo lang dito, under 18 ha. Pwede rin yung over 18, as long as hindi nila kaya alagaan yung sarili nila. Ano yan? Points nyo yan. Kung kaninong definition, ano to? Witness can testify only to facts which he or she knows na meron siyang personal knowledge. Anong tawag sa rule na yan? Mag-testify lang siya pag meron siyang personal knowledge. Personal knowledge dun. Alpha. Alpha, sir. Alpha. Ano ang tawag dito? Pedro directly saw Juan stabbing Jose. While Pedro is shouting, si Juan pinatay si Jose. Si Maria narinig niya si Pedro nagsisigaw. Yung testimony ni Maria, sinabi na Maria, narinig ko si Jose na nagsisigaw siya. Anong tawag doon sa testimony ni Maria? Charlie, sir. Independent relevant statement. Okay, very good. Ang tinatanong ko si Mabadi, Maria testimony is admissible due to independently relevant statement. Kanina, nalimutan niyo na. Hearsay yun, hearsay. Pero ang tawag doon is independently relevant statement. Bawal yung hearsay. Pero ang tawag sa testimony ni Maria, ang sinabi niya lang naman narinig ko si Pedro ang sisigaw. Pero hindi niya sinabi na pinatay ni Pedro si Jose. Hearsay yun, pero ang tawag doon, independently relevant statement. Tatanggapin niya, admissible due to. Kasi yung hearsay, not admissible yan. Pero pag yung hearsay is independently relevant statement. Yan. Kuha. Yan. Spouses in general cannot testify against each other while they are married. Anong tawag doon? Bawal mag-testify habang married sila. Sige nga. Lahat, sir. Lahat. Oh, very good. Synonyms yan lahat. Ano yung exception? Ano yung exception sa spousal or sa disqualification based on marriage? Delta, sir. O, di ba lahat yan? All of the above. O, kaninong definition yan? Charlie. Di ba? Communication made in confidence. Privilege. Communication. Ano ba to? Halos kapareha siya ng disqualification by reason of marriage. Bawal mag-testify yung asawa kahit tapos na, kahit there is no longer marriage. Ano tawag sa
privilege communication na yan. Gusto na yung buwan. Letter A, sir. Okay, very good. O, sige yan. Yan. Clients. Bravo, sir. Bravo. Bravo, sir. Bravo, sir. Reward. Lahat yan exception. The following are exception to attorney-client privilege communication except Sir, nata. Lahat. wala exception, no? Ano tawag dan? Diyan. Physician, psychotherapist. Psychotherapy. Charlie. Charlie, sir. Charlie. Charlie. Charlie, sir. Charlie. Charlie, sir. Ano to? Iko. Echo, sir. Echo. Echo, sir. Echo. Communication between three. Ayan yan. E, sir. E. Anong rule to? Hindi mo pwedeng pupunin yung anak lumatistigo laban sa parents niya. Anong tawag dito sa privilege nito? Bravo, sir. Bravo. Bravo, sir. Bravo. Ano naman to? Newly incorporated privilege. Trade secret. O yan na pala. Trade secret. Alpha, sir. Eh, kaninong definition to? Charlie, sir. Secret formula. Charlie, sir. Trade secret. The following are requisites of marital spousal unilateral except pinag-usapan dito spousal immunity rule or marital disqualification by reason of marriage. Disqualification by reason of Delta, sir. Delta, sir. Kanan. Delta. Delta. Delta, sir. Delta, sir. Delta. Delta, sir. Anal. No, hindi yan. Pero pwede yan the marriage has been annulled already. Pag annulled already, pwede yan sa privilege communication between husband and wife. Pero sa disqualification by reason of marriage, bawal yan. Okay? Pwede na yan, pwede na yan. Pag annulled na, pwede na yan sa disqualification by reason of marriage. Pero ito, marriage has been annulled, pwede lang yan sa privilege communication between husband and wife. Confession, admission. Ayan. Ano mga balik, kain muna ako saglit. Hindi pa ako nangalian. Break muna saglit. Mga 15 minutes. Kain lang ako saglit. Sir, Ilocano. Si Stewick. Sige.